Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video. And for today's episode, iibahin muna natin ang ating vlogging side. Dahil, ngayon ay pupunta tayo sa Casa Celeste Cafe upang interviewin ang dati ko ng kaibigan at ngayon ay owner of Casa Celeste dito sa Silang, Cavite. At para makakwentuhan tungkol sa kanyang business at syempre, hindi kumpleto ang chikahan kung walang foods and drinks. At ngayon ay ipatitikim niya sa atin ang mga ipinagmamalaki ng Casa Celeste. Kaya before further ado, let's get started! Nag-open sila noong February 2022. Last year lang yon. But the renovation, since the pandemic days pa, 3 years ago. Day 1 kasi nila ang arboretum theme at medyo matagal bago mag-glow ang mga plants. Lalo na para sa mga trees. At ngayon, bibisitahin natin ang aking friend na si Kirby Celeste at ang kanyang coffee shop dito sa Silang, Cavite. So here's to watch this. Good morning mga kings and queens! Welcome dito sa Casa Celeste at tignan nyo naman ang kanilang alfresco dining na napaka-nature and napaka-cute as well. Pero bago humaba ang ating batian ngayong umaga, please welcome the owner itself, Mr. Kirby Celeste. Woo! Okay, good morning. Good morning. Good morning. Ayan, okay. Ang tagal natin hindi nakita. So, kwento mo naman ako ng PW or after ng PW days mo. So, after kong graduate noong 2012, nagtrabaho ako as interior designer, then nag-abroad na rin. Nag-abroad ka? Saan bansa? Sa Saudi. Saudi? Saudi Arabia. Oo. Kamusta naman doon? Okay naman, okay naman. Saan? Sa Riyadh? Hindi, Al-Kubar. Al-Kubar. Nagtrabaho ako sa Prince. Isang Prince. Anong trabaho? As an interior designer? Private interior designer. So, kamusta naman yung culture doon sa Saudi? Siyempre, ibang-iba yung culture doon. More on, ano doon parang hindi ka gaano makakakilos Laging bahay ka lang. So, oo. Bakit? Kasi? Iba yung lugar nila Iba yung kultura. So, may mga bastos na ano doon, yung, you know, Oo, hindi mo iiwasan. Laging may ganun. Yung tumatawag daw. Merong ganun meron Not to offend, pero may mga ganun talaga sa Middle East na para nagtatawag in the middle of the night. Yung halimbawa, naisipan mo bumili ng coffee, lalabas ka, tapos may magtatawag. Tapos nasa iyo na yun kung papatol ka o hindi. May ganun. Tama ba? May mga ganun. Kahit sino real talk lang yun. Wala akong binabash. Ayan. So yun yung mo, ilang years ka doon sa sa PW? Trabaho ako doon sa Saudi. Sa Saudi. 1 year and 6 months. 1 year and 6 months. Oo. Tapos after nun, saan ka pa nag-work? Nag-Rockwell ako. Rockwell dito na lang sa Philippines. Sa Rockwell tapos na wala na ganito papang. Ang ganda doon sa may Rockwell, may nakita ko parang real estate action na ewan ko kung Boracay or siya Cebu na ang ganda ng photo. Tapos parang beachfront yata yung location. Nandun sa Rockwell yung yung parang ano ba tawag doon? Yung parang model na scale model. Parang hindi siya scale lang talaga, talagang actual siya May kama talaga siya, may showroom na maliit. Ayun, hindi ko alam kasi hindi ako interior designer pero I'm a fine art student as well, advertising and fashion design. Ang landi. Okay, meron akong kodigo dito mga kings and queens dahil ayoko magkamali and wala naman tayong dito pagalingan diba sa vlogging. Kaya babasahin ko na lang yung ibang mga questions sa kanya magbabato ako ng kwento. Okay, paano ka napunta sa ganitong business? Supposedly, itong lugar na to ay bahay talaga dapat ang itatayo namin ng mga kasama. Pero since limited budget kami, and yung bahay, alam naman natin dead investment yun. Kumbaga, gastos talaga siya nito. Unless paupahan mo. Oo.
Kaya ang naisip namin, since mahilig naman kami magkape, yung mahilig na kami magkape mag-asawa. So, yun naisip din namin. Coffee shop. Teka, may isingit ko lang ha. Kung halimbawa kayo mahilig magkape, yung iba may ganitong hilig, paano nila gagawin yon as a business? Mahirap kasi magnegosyo ng isang bagay na in the first place, hindi mo rin naman hilig. Oo nga, halimbawa hilig mo siya, pero kulang ka sa budget. Pwede ka siguro mag-set up ng ano lang, yung mga small time mga Parang coffee hobby. cart, ganun lang, oo. Or hobby. Or bahay. Tulad niyan ako, pwede ako mag-painting. Oo, yung Kaso ang ganun problema kasi sinong bibili. Ayun, di ba? Nakakaloka lang. Okay, let's proceed to our next na question. Mahirap ba mag-manage ng ganitong coffee shop business at ano ang mga pros and cons? Sa managing kasi kailangan from scratch talaga kami. Hindi kami nag-enter sa mga seminar, walang ganun. So talagang from scratch yung ano namin. So natututo na lang kami along the way. Yung pros niya, syempre income, kikita ka talaga, may pera talaga sa kape. Pero yung cons niya, kailangan mo siyang i-market, lalo na ngayon ang daming nagsulputang coffee Ito shop. medyo personal ha. Paano mo siya mapapaikot? Once na magkapera ka na, paano mo siya mapapaikot? Yung Kasi ako wala pa akong alam sa business, mga kings and queens, hello there. hindi mo talaga gagalawin yung Pera. kinita. Kung may gagalawin ka man doon, yun yung ibabalik mo sa ano. may ikutin mo talaga. Pwede bang magtaas tayo ng tawag yung presyo? Kahit mga 2% lang, Nagtataas ng presyo kung nagmamahal din yung ingredients. inflation. Oo. Pero pag Pero sa ngayon kasi, hindi pa namin tinataas. pero kung halimbawa ngayon, wala pa namang inflation, kaya mag-exage ka ng presyo. mahirap kasi magmahal ka ng kape. Gawa na, ang dami mong kalaban. Marami kalawan. So, kailangan, competitive yung lasa. At yung pati yung presyo mo, competitive. Tapos talagang papaikutin mo lang yung pera, no? Bago ka magkaroon ng profit. Correct. Okay. My next question is, para sa isang starting entrepreneur na katulad mo, ano ang advice mo at how you success in this world of coffee? Okay. Ang maya advice, unang-una sa lahat, lakas ang loob. Lakas ang loob. Oo. Wala ka talagang kakapitan, lakas ang loob talaga. Oo, kasi hindi mo alam kung papatok ka o hindi eh. Di ba? Pangalawa, sabi ko nga sa inyo, ang dami nga nagsulputang coffee shop ngayon. So, kailangan pati yung recipe mo may stand up. Meron ka rin Sariling timpla. Ganun yung ano namin, siniserve namin. Usually, meron kaming regular coffee at meron din kami yung talagang 2 taon namin inaral. Ganun. Oo. Mamaya pag-usapan natin yung mga aral-aral na yan ha. Pero talagang kung ano rin ang sinasabi pala ng mga big businesses, same din pala din sa lahat in general, yung lakas ng loob and yung authenticity. Diba? Okay. Do you buy coffee beans or may farm kayo? Sa coffee beans namin, wala kaming farm. Bumibili lang din kayo Bumibili sa kami pero local brand. local brand. Tapos yung local brand na yun, hinanap pa namin. Hindi ko kasi it's from Sagada, sa Baguio, Sagada Arabica. Ang beans, Saan niya binibili? sa Sa Sagada talaga? Dumadayo kayo doon? Hindi, may contact na kami doon. Sila na po Sila na binababa na nila. dito. So, Di ba marami din nagko-coffee dito? Pero based on sa pag-aaral namin mag-asawa, lahat kasi parang binilhan namin. Mateo, Silang, Batangas, yung mga coffee producer namin. Pati yung sa Mateo. Mga Apo ata, oo, yung Apo. then yung mga Benguet Coffee So lahat, buong Pilipinas. na ano Sa Buanga. Malayo. namin na-try. Malayo. Oo, Lakanda. So, si Sagada Arabica pa lang ang nakamasarap. Tsaka si Pinakamasarap. Sagada Arabica ang lumalaban sa buong mundo na nananalo. Ano yung luwak? Ang kape luwak kasi galing sa dumi ng Oo. Civetka, Yung alamid. Alamid. Marami niyan dito sa Silang Tagaytay.
Oo. Mahal daw yun. Mahal siya, pero sa lasa, parang wala din naman. It's that important ba na imported or kahit local lang yung bilhin? Matter na local. Siyempre, support local. Support local. So, pag imported kasi, Minsan yung cost din malaki. malaki din yung, hindi, minsan nga mura pa eh. Oo. Oo, mura pa yung imported. Kasi, ano na sila eh, kumbaga marami na. Sa bagay, kukuha ba tayo ng maraming sibuyas kung hindi mo Oo. mahal yung atin, di ba? Pero, gawa ng local, may laban kasi yung kape ng Pilipinas. So, ibig sabihin, nagre-risk ka rin sa local kasi mahal. May kamahalan, pero masarap. Masarap. Oo. Di ba tulad ng sabi ko sa inyo, yung Sagada, Arabica, lumalaban yan sa ibang bansa. At nananalo talaga sila. Oo, pero paano yan kung kung gumamit ka ng importer, baka mas makamura ka? Hindi na lang natin inaano yung quality din. Kasi gusto natin, pag halimbawa sa kape, i-deliver sa atin dito. Usually, ang kape talaga ay fresh yan, masarap yan in 6 months. Pag lumagpas na doon, nababawasan na yung quality. Kumbaga para expired na. Oo, kaya mas maganda na local. Local na. Di ba? Mas fresh yung Mas fresh. marating na bill sa'yo. Kasi pag approve, Sa bagay, even mga ito hindi to endorsement mga kings and queens ha, pero yung Starbucks local din yung ginagamit nilang espresso beans. Kasi tawag yan, yung naka-franchise sila sa Pilipinas. So, yun din yung gagamitin nilang coffee. ang alam ko ay yung siniserve talaga nila. Oo. Pero di ba nagbebenta rin? Nagbebenta lang din sila ng mga Ethiopian ek na yan. Parang ganun din pala. No? Oo. Now I know. Okay. Ito, dumaan ba ikaw sa isang training para maging barista? Yan yung kanina, yung aral na yan. Ano? Training, hindi eh. Bumili kami, bago kami makapag-isip ng coffee shop business, bumili kami ni Mrs. ng wife ko ng coffee machine. From there, Espresso machine. Espresso machine. Araw-araw lang kami nagtitimpla ng kape. So, ganun na yung ginagawa namin. Wala talaga kami sabi mo, seminar, training. Wala kami natin. Pero paano kayo natuto? Doon lang din. Kasi di ba 2 taon yung tinakbo nung kasa bago namin i-open. Sa 2 taon na yun, marami na kami natutunan at naaral. Hindi pala kayo kumuha ng parang ano tawag yan, yung mga TESDA. TESDA talaga. May ganun ba sa TESD ba yun? Oo, meron ata yung barista training. Barista training. Pero hindi kami nag-take. Okay. Nakita ko kasi doon sa kitchen nyo yung espresso machine nyo. Ano yun? Anong brand? Breville. Tsaka Gemini. 2 yung espresso machine. Breville. BREVILL. Okay. Tapos, ano siya, maganda. Magandang brand siya actually. Magandang. Mas maganda pa siya kaysa doon sa nauuso ngayon na Nespresso. Ewan ko kung hindi ko pa na-try yung espresso na machine. Pero kung sa mga pang-espresso, okay si Breville. Okay naman si Breville. Tsaka Gemini yung isa namin. Gemini. Italian tsaka pinakaiba ng dalawa. Anong advantage and disadvantage in both sides? Mas advanced si Breville. Yun ang mas latest niyo. Yun ang nauna namin. Yun ang nauna niyo. Gawa nung dumami yung supply, yung demand. Kailangan bumili ng isa pang machine. Yung Gemini. Okay. Pero same naman din ang quality ng coffee. Same ng quality. Okay. Ano ang mga sacrifices mo before you enter this industry? So bago ako pumasok dito, talaga nag-design ako sa trabaho as interior design. Interior design. For ilang taon ba? 12 years? Pero yung bahay niya in-interior mo? Hindi. Yung kwarto ko lang, hanggang kwarto ko. Hanggang kwarto mo lang? Oo. Ganun lang. Ako naman kaya ko naman magsariling interior sa sarili kong kwarto, ganyan. Diba? Hanggang kwarto lang. Pero bahay. Actually, yung bahay naman namin na interior ko rin ng konti ganyan. Gusto ko nga palagyan pa ng yung wooden tiles. Tapos tsaka ko lalagyan ng painting na mas maliit. Para may accent lang. Ayaw mo ng puro semento. Nakaka-board. Kasi ako nagpalagay ako ng ng tawag niyan, yung wall tiles.
na may mga Tray. may mga pattern. Oo. Ganyan. Wala lang. Kaysa naman gumamit ako ng wallpaper tapos mapupunit. Ayun. Ako ay isang coffee lover, pero once nalagyan ko na yung ng gatas at asukal yung aking kape, pare-parehas na yung lasa sa akin kahit ano pang uri ng coffee yan. Ikaw, how do you distinguish the quality and taste of a kind of coffee? Pag mahilig ka sa kape, alam mo agad kung ano yung masarap na kape. Kasi merong kape na iba, sobrang pait lang. Merong kape naman na iba, lasang tsokolate. Meron din namang kape na lasang maning. So, iba-iba din talaga yung sa ibang tao, parang kape lahat. Pero kung mahilig ka sa kape, alam mo rin yung lasa talaga. Pag talagang yung nakapag-research ka. Tsaka ang kape kasi iba-iba din yung ano din. Di ba halimbawa sa Batangas, yung Barako, yung gamit nila doon ang Barako ay liberi. Alam mo, the last time na nakainom ako ng kape Barako, high school ako, sa Batangas, Taal. Ano siya, nilagyan lang ng asukal, sabi sa Barako, pero manamis-namis siya. Ay, gawa ng asukal. Pero ang Barako coffee ang pinakamapait. Pinakamapait sa lahat. Oo. Di ba dapat pag pinakamapait kahit anong lagyan Barako ng tsaka asukal? Robusta coffee pala ang pinakamapait. Ang dalawang yun mapait. Robusta. 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 Siya. Teka nga, nakalimutan ko ulit yung tanong, ano yung mga sacrifices mo nga nag-resign ka tapos Nag-full time ako dito. Full time ka dito sa coffee shop lately lang, no? Oo. Pero alam mo, parang tingin ko, ang tagal-tagal na nitong coffee shop, parang last year pa or 2021. Kasi ang dami mong post about sa Casa Celeste. Kasi nakaano lang to, nakatenga lang siya. Kumbaga, ginagawa lang namin tambayan magkasama. Alam mo, sabi ko nga, ang laki ng space. Parang pwede magpakasal. Ganon yung mga naisip ko. Pero cute siya. Ang mamahal na mga, mamaya pag-usapan natin, ang mamahal na mga halaman niya pang hotel. Coffee break muna tayo sa ating mga Q&A portion dito sa Casa Celeste. And for the meantime, magkakaroon muna tayo ng ating mini fashion show collection. Kaya stay tuned mga kings and queens.
Why here in Silang? Tama? Why here in Silang ka nagtayo ng business? It is good for people here and there, parang escapade ng mga taga Cavite and Manila ba ito? Parang gano'n na rin eh. Kasi ngayon, ang sila, sulputan din talaga yung mga coffee shop. Oo. Ewan ko lang, base sa napapansin ko, Silang, tsaka Tagaytay, tsaka yung Tanay, yan yung mga maraming Tanay, coffee shop. Tanay Rizal. Okay. Diba, ang dami rin. Nagulat ako, Cavite tayo. Punta tayo sa Rizal. Hindi, I mean, pareho silang nagbo-boom yung mga Kasi coffee dahil shop sa industry. yung lamig ng scene, palamig, sa weather, tapos Oo. hindi polluted. hindi Pero ngayon polluted na rin yata ang Baga, Antipolo. escape mo siya sa city. Oo. Talaga city na. Diba? Ang ganda. Paano nyo inaayos or paano kayo nag-prepare ng exterior nitong coffee shop nyo? Lahat dito ako lang gumawa. Pati yung mga tanim. Oo nga, kasi interior designer Oo. ka, diba? So, sa part na yun. Wait, teka, may singit lang ako. So, bukod sa interior designing, ano pa yung ibang artistic side mo? Kasi ako, okay ako sa painting, okay din ako ng konti sa advertising, tapos fashion design. Nagdo-drawing din ako. Pero hindi nag-aano ngayon. Painting. Dati, gumagawa ako requirements natin sa school din ko dati. So, Parehas kasi kaming Philomanians na fine arts na tawag yung course, mga kings and queens. Kaya medyo may mga pagka-artistic design. Kikita niyo, sinubuan na ako ng bulaklak. Ayan. So, saan nga tayo? So, paano ka nga nag-prepare? ako lang din. Ako lang lahat dito. Ikaw lang lahat? Oo, nag-hire lang ako ng labor na gagawa. Oo. Pero yung mga pagtatanim, mga halaman, ako lang. Ikaw lang din. Pati Tapos, yung pagla-landscape. Kasi nung nasa-Saudi ako, trabaho ko rin ng landscape. so, lahat ng inipon mo nung nag-Saudi ka at Rockwell, pinaghandaan mo talaga to? Hindi din. Paano yan? Paano ka nagtayo ng... Paano yung Unti-unti. pondo mo? Unti-unti yung Unti-unti. pondo. Saan ka kumukuha ng... Pareho kami ni Mrs. na meron fund. Fund? Kumbaga, tutulong kami sa pera. Asawa na rin kaya ako para may fund ako. Pero gusto ko lang. Tapos, ang mamahal ng mga halaman mo, ha? Mamaya, meron yata ako ditong question about sa halaman. Okay, mamaya na, i-save natin. Next question is, inaral nyo ba ang iba't ibang klase ng coffee at ano ang iba't ibang premium coffees locally? Oo, inaral namin yan ng wife ko, lahat ng klase ng kape. At sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng kape, ang pinakamasarap, Arabica. Arabica. Oo, si Starbucks hindi gumagamit yan ng mga ibang brand. Robusta, Rebellic, Hindi sila Iberica. gumagamit. May standard sila eh. Oo, Pero local lang yun. Lagi silang Arabica. Dito din, 100% Arabica din. Oo. Pero yung ibang coffee shop dito, ewan ko lang ha, pero yung iba dito, ang alam ko may halo na rin. Kumbaga yung Arabica, may halong Robusta, may halong Reberica. Kasi mas makakamura sila eh. Si Arabica kasi ang pinakamahal na beans. Pero mura lang din yung tinda mo ha, na drinks. Oo. Hindi ka ba lugi nun? Pag direct supplier yun. Ayun na, perfect! Di ba? May direct supplier. Bakit Arabica ang napili mo, yung standard na ginagamit mong coffee dito? Bukod sa lasa niya, mild din yung taste niya, yung aroma, masarap, tsaka mas okay siya sa mga may mga acid reflux. Tulad ko may GERD ako. Tulad niyan, ako, bipolar ako, so may chemical imbalance, bawal sa akin na may caffeine. Mataas ng caffeine. Ang Arabica, mababa ang caffeine. Compare sa ibang beans. So sa mamaya yung sinasabi mong Spanish latte, Arabica yon. Oo, yung Spanish latte namin dito ay recipe ng wife ko. Ng wife mo. Yun yung premium namin dito. Yun din yung pinaka-bestseller. Bestseller. Okay, mamaya matitikman natin niya. Magkakaroon tayo ng ganyang portion segment. Samantala, aside sa coffee, ano pa ang fascination nyo? Like chocolates, nasabi mo na, and plants. Can you please explain yung two of that? Ngayon, meron din kami ditong tinatawag na chocolate de paterol. Chocolate de paterol. Oo. So yun yung chocolate na mapait, di ba? Mapait kasi tadliya yung gamit. Pero yung tadliya pero namin, pambalance lang doon yung suman. Ay, hindi kasi paterol yung yun yung partner niya. Oo, yung mga ganun suman. Oo. Pang merienda. Oo. Pero ang paterol kasi ay ginaganon. Oo.
ang sineserve namin dito ay chocolate A. Ano yun? Meron kasing dalawang klase ng tsokolate sa Baterol, chocolate A at chocolate A. Yung chocolate A, yun yung malapot. O yun yung pure form of Yung parang pag sinawsaw mo yung suman doon Malapot napakainit talaga siya. niya at Oo. malapot. Yung chocolate A, watered siya, chocolate, kumbaga mas maraming tubig. Mas marami. Pero Pero dati sinasawsaw din doon. Kasi na unang panahon talaga, pagkain lang talaga siya ng mga mayaman. Ang chocolate A, sineserve Tapos may, sa mga... may manggang hinog, no? Oo, ko lang kung bagay yung chocolate. Di ba? Tapos nandun kayo, nakaharap kayo sa bintana na naka-front sa lake. Oo. Or Pwede, lake. pwede. Kasi mga mansyon ng unang panahon, di ba? Oo. Ang sarap. Ang chocolate A, sineserve sa mga principales. Ang chocolate A, ang principales pala. Principal. Ano nga yung principales? Yung mga mga mayaman ka rin, mga padre, yung mga asyendero, Asyendero. Kasama Oo. pa doon yung mga nasa gobernador. yung mga gobernadorcillo. So, yung mga may yun. katulungkulan. Oo, pag sinerve ng chocolate A, sabihin niya, importante ka sa lipunan. Yung malapot. Ah. Yung chocolate A, parang Pang mahirap. pwedeng vice ka na lang. Ganon. Ano? Vice ka lang. Paano yung mga mahihirap? Ay, ewan ko lang kung afford nila yung chocolate lang. Ay, Siguro, ganon. baka iba din yung nila. My God, ang mahal pala niya. Para palang LV. And napansin ko talaga dito sa business mo ha, dito sa iyong shop, cafe, ay ang gaganda ng mga plants mo. So, paano mo na mix yung coffee and yung mga plants? Yung para sa mabuo yung business mo. And paano mo rin to na-maintain na ang mamahal ng mga plants mo hapang hotel to? Yung plants, nung tinanim ko to, maliliit pa to. Kaya nga 2 taon kami bago nagbukas. Kasi gusto namin, pag nag-open kami, malaki na siya. Pero, sabi mo coffee shop ang, di ba, ang punteriya mo coffee Oo. shop, so coffee. Pero ngayon, paano mo na i-blend na maghalaman dito? Siyempre, aside sa sila, Okay. hilig mo ba talaga mag-plants? Diba ang mga tao ngayon, yung mga millennial, ang gusto Instagrammable. Instagrammable. So, kailangan mo rin gawin ganun, diba? Sa mga halaman naman, ang tina-target ko talaga gawin dito arboretum. Arboretum, yung Oo, parang collection siya ng mga puno. puno. Kaya kung may makapansin kami mga puno na katalim dito, pero Oo yung iba nga. maliliit pa. Mm. So, ayan, kunwari ito. Etong sa likod nyo, sa iba na yan. Iba yan. Iba na yan. Kakwate. Pero nakadagdag din siya, no? Kasi Oo, para oo. siyang nagbububong sa Hindi. mga halaman mo, di ba? Ito mga rambutan yan. Oo. Kasi imagine mo, without the trees outside, kung halaman mo lang, para bang Kulang. parang Oo. hubad. Pero kung may konting puno, may konting cover siya. And gusto ko yung patanel mo dito Oo yan. na Sinadya talaga yan. Sinadya ko ang yan. ganda. Tapos mga Monstera Deliciosa. Ang ganda. Love it. Yan ay jade vine. Jade Vine. Alam mo, minsan nag-alaga ako ng ganyan. Ewan ko dahil din sa climate dun sa lugar namin. Alam mo, lowland lang yung sa amin eh. Tsaka mainit pa ko rin. Mainit, diba? Okay. Next question. Gaano kahirap mag-cafe business? Mahit gano'n kahirap. Sa hirap, parang andun naman na yun. Pero kung di ko alam kung gano'n kahirap talaga bubuhusan mo talaga ng oras mo. Ubusan mo talaga ng Oo, oras. ng time mo. Kumbaga sarili mo ng diskarte yun. Sariling diskarte mo. Walang may advice doon. Basta kung desidido ka at may diskarte Oo. ka, diba? Tsaka kung gusto mo din naman, di naman ganun din ka. Mahirap na siguro talagang kailangan mo mag-sacrifice minsan ng time. Kunwari may mga gathering na mga ibang pamilya mo, hindi ka makapunta kasi kailangan mo mag-open, gano'n. At saka talagang nag-resign ka sa trabaho mo kasi gusto mo mag full time dito. Kasi number 1 talaga pag nag-business ka, yung yun lang talaga muna yung focus mo. Okay. Ayan. Nandito yung kanyang daughter. Ayan. Laki na, no? Oo, Parang kailan lang. Ang baby. Kasi ngayon, 3 years old na, 4 years old na. 3 years Okay. old. Si Maria Isabela. Hello. Ayan. Say hi to the kings and queens.
Okay, nag-break na naman po tayo mga kings and queens and nandito tayo ngayon sa harapan ng kanyang mga beverages at meron silang pansit molo. So, alam ko naman na Ilonggo ka, pero bakit sinali mo ang molo dito sa iyong menu? Wala kasi atang nagko-offer ng pansit molo. Wala, di ba? Hindi siya common. Hindi siya common dito. And masarap naman talaga ang molo. Tikman natin, mga kings and queens. Anong stock mo? It's beef. Pati yung beef din na. Parang may pagka-batchoy. May pagkagano'n. May bagoong ba to? Wala. Bawang. Kaya. Bawang, beef. Kaya parang may pagkamolo yung taste para sa akin. Kasi lagi rin naman ako na sa Iloilo. Famous kasi ang batchoy naman sa sa La Paz. Tapos ang kanyang pampaalat is ginamos. Yung dried na bagoong compare sa bagoong dito sa Luzon na basa. Pero ito, yun na nga sabi ko, may bawang siya pero may parang may pagka-kick ng batchoy. And beef yung ginamit. Pwede pala yun, no? Pero itong laman ng molo mo, beef din. Beef din. Oo. So, instead of pork, beef kami para mas maraming Kasi pag bumibili kami ng molo. Usually, baboy, diba? Kasi pag bumibili kami ng molo, baboy. At saka hirap naman kami talaga makabili ng molo dito kasi kung hindi pinapa-order namin, yung mga uuwi, hindi siya pwedeng i-shipping eh. Yung uuwi, since may agency dati yung tita ko, so pag may aplikante na kakilala namin, papadala lang namin yung molo sa kanya. Babawang niya. Sarap. Napunan ako. Punan ako. Tapos ito naman yung kayong baterol. Kanina hindi ko pa tumain dahil sobrang init. Chocolate. Yung tabliya ay galing sa Mindanao. Alam mo, kahit mapait siya, tolerable siya sa akin yung pait niya. Oo. Masarap. Saka ginaganito to, nakikita ko sa TV. Sa mga lumang litrato at saka pelikula. Di ba? Ganon. Masarap. Sarap. Walang asukal to? Wala pa. Default pa lang. Wala pa asukal pero Ayan. So, ito yung kanyang tsokolate baterol na tableya. Sarap. Kain ako. Mukbang yata to. Alam nyo, mga kings and queens, hindi siya mapait. Kasi pag umuwi ako ng probinsya, siyempre bibigyan ako ng tsokolate ng jowa ng pinsan ko o kaya ng pamangkin ko. Either doon sa dalawang na jowa nila. Kaya papa-impress kasi nga ako kamag-anak. First time nila makakita ng kamag-anak ng mga jowa nila. Tapos, pinitimpla ko sabay, mapait siya. Tsaka napaparami yata yung tubig ko. Paano ba to itimpla ng ganito kalapot? Talaga eh. Sa pag-ano mo na lang din yan eh. Ganon? Oo, pagpatero. So talaga kailangan nito? Kailangan mo. Tsaka nito? Kaya ako minsan blender. Tapos siya, hindi siya mapait. Saan ba galing to? Mindanao. Mindanao pa? Oo. Saan doon? Sa Davao. Davao? Oo, punta tayo Davao. Charot. Dito lang sa Casa Celeste, punta na kayo mga kings and queens. Ayan. Meron silang tsokolating hindi mapait kahit walang asukal. Kasi ang tabliya niyan, fermented. Fermented? Ng? Hindi ko kasi alam niyan niya. Inom lang ako ng inom. Inom lang na inom. Ang tabliya niyan, fermented, para yung lumabas yung lasa ng tsokolate, hindi yung pait. Galing. Farmer gumagawa niya. Farmer. Local farmer. Galing talaga. Ito naman yung kanilang caramel. Nagkalata tayo. Ayan. So, coffee and caramel tsaka gatas. Milk. Full cream. Full cream milk. Wala ka bang ginagamit ang non-fat dito? Wala eh. Puro full cream. Talagang lasang caramel siya, matamis. Pero di ko pa na
Hindi pa nahalo. Halatang umiinom lang, hindi talaga marunong. Pagpasensyahan nyo na ako mga kings and queens. Daldal ko talaga, no? Sarap siya. Ubusin talaga. Wait. Ayan. Caramel. Tapos ito yung White chocolate. White chocolate. Tikman naman natin yung kanilang white chocolate. Ito hindi masyadong matamis. May konting kick siya ng paet. Paet. Oh. Pero gusto ko yung lasa. Masarap. Hindi siya yung boring na mapait lang. Oo. Tikman ko ulit. Oo, okay siya. White chocolate. White chocolate. Pero parang hindi ko nalalasahan ng chocolate. Parang mas lasa ko talaga yung kape na may gatas. Yung parang full cream milk na may gatas. Oo. Kasi di ba ang uso dito, mocha. Cafe mocha. Ayoko Gamit nun. doon. Oo. Hindi ko type yun. Eh, common siya. Kaya ginamit namin, instead na mocha, white chocolate. White chocolate. Ito kasi, yung caramel kanina, matamis. Matamis. Ito, sakto lang para sa akin. Yan yung, ito yung Pwede ano pang namin. everyday. Bago mag-gym. Oo. Diba? Tapos, Yan yung in-house namin. ito yung kanilang in-house drink na Specialty. specialty. Walang iba kundi ang Spanish na. Spanish latte. Bakit Spanish? Sa ingredients. Galing Spain. Hindi naman. Sa bagay, yung Yung tawag Spanish lang, flu nga, oo, hindi nga oo. galing sa Spain. Sa ingredients na. Kaya siya tinatawag. Dapat pala yung coronavirus, no? Parang Chinese virus. Parang gano'n. Tikman natin. Parang, kung ile-level ko yung tamis, ito pinakamatamis. Sumunod to. Ito ang pinaka, moderate. Yung parang less sweet. Tikman natin ulit. Yan naman vegan. Yan. Kasi oatmeal. Masarap din siya. Parang, kung ito, before gym, ito naman yung pang-treats. Pang-treat ko na, gusto ko ng mas matamis ng konti. Pero kung gusto ko talaga mag-spoil, ito talagang caramel. Yung, sige na nga, cheat day ko ngayon, magganyan ako, mga 10, mga sobrang tamis na nung, kinain, diba? Sarap lahat. Grabe, magkano tong, itong caramel muna? Yung caramel ay 115? 115. Oo, yes. Tapos itong, ito ba White yung chocolate, white chocolate? 110. White chocolate? Oo, white chocolate. Ito yung, Ay, sorry. Ito yung caramel. ito yung white chocolate. Ito yung white chocolate. Magkano to? 110. 100. Mas mura to. Oo, mas mura. Tapos itong 135. Spanish, 135. Tapos yung kaninang Milo, yung ininom ko. How much nga yung Milo? 150? Oo. 150. 115. O yan. O diba, sa murang halaga, makakabili na kayo ng mga drinks dito sa Casa Celeste na hindi mo masyadong mahal, pero kung gusto niyo mag-treats, ano yun, gusto niyo na mag-treats, pero hindi pa kayo mag-splurge ng sobrang mahal. Ayan. So, stay tuned mga kings and queens for more interviews. Yeah, plans ba for the future ng iyong coffee shop? Plano namin talaga dito, gawing events place. O kaya bibili pa kami ng isang lupa, gagawin namin events place. Ibang events place. At the same time, gusto namin mag-branch out din. Saan naman? Dito lang din. Tagaytay. Pwedeng ganun, pwedeng No. doon. Tingnan natin kung saan kami makabili pa rin. Oo, tama yan, no? Maganda. Nang makabili ka ng lupa, no? Lote. So, ano ang payo mo sa iba to start this kind of business at para sa mga gusto mag-umpisa na? Payo sa iba, kailangan authenticity meron ka talaga. Halimbawa, sa amin dito, yung mga pagkain namin na sinuserve. Yung iba, recipe pa ng namin, ang pan, gawa na. Kung galing ako Iloilo. Kaya yung mga pagkain namin dito, usually Ilonggo yung iba sinuserve Oo namin. nga, may molo sila. Oo, may molo kami. Tapos, kaming mag-asawa, mahilig kami mag-travel. Ngayon, sa isang lugar, nakakain kami ng sobrang sarap. Alam mo yung masarap na masarap? Oo.
At syempre, yung mga hindi naman nila ituturo yung ano nila yung recipe. So, parang sobrang sarap niya. Inaaral din namin siya. Kung paano siya lutuin, paano siya gawin. Kami na lang din. Or i-improve namin yung lasa. So, ganun. Lahat ng mga ano namin. Kailangan mag-aral ba dyan ng parang mga culinary? Hindi naman talaga. Pero, ewan ko sa akin, hindi. Kasi ako nagluluto talaga. Siguro yung iba na wala talagang kailangan nila mag-aral. Pero kung ako, hindi naman ako. Galing din talaga ako sa pamilyang mahilig magluto. Okay. Ako ay, ano ang payo mo sa akin since mahilig ako sa kape, pero dapat ba moderate lang? O ano ang healthiest way to drink coffee? Healthiest way to drink coffee. Coffee na walang asukal. Walang gatas. Walang gatas. Yun talaga yung healthiest. Kasi maximum benefit talaga yun. Yung pait niya, pwede mo rin ipanlaban sa diabetes. Oo. Diba? Pero once nilagyan mo yan ng asukal at gatas, masisira. May iba na yun. Sabi daw nila parang antioxidant to. Oo. Yung kape. So, yeah, okay. Black coffee talagang pinaka-healthy sa lahat. Yun talaga. Pero hindi naman siya gusto ng marami. Kung black coffee, parang iilan lang. Ako minsan black coffee, pero minsan gusto ko rin yung talagang hugot ng tamis. Sa moderate, hindi ko alam kasi ako parang hindi naman ako moderate uminom. Pati nga bago matulog, kakape din. Talaga? Oo. Sa bagay, ako naman kasi mahilig ako, diba, sabi ko sa'yo, hindi nga ako pwede mag-coffee, so chocolate lang ako. Pati sa gabi, nag-chocolate ako. Oh. Basta every time na matapos ako mag-dinner, siguro mga 2 hours after dinner, coffee yan. Chocolate yan. Ganon. Ang coffee ko, pag lumalabas lang. Ganyan. So, ang healthiest pala is, black coffee. Paano kung halimbawa may cinnamon ako? Pwede din yun. Sausaw ko yung matamis sa cinnamon sa mapait na kape. Oo. Ang kape naman kasi siya depende sa panlasa ng tao kung ano yung timpla. Cinnamon na bread yan, hindi yung cinnamon stick. Pwede yun, oo. Partner din naman talaga ng kape Tapos sabi niyo nakakawala ng cravings. Sa iba, nakakawala. Yung iba naman ginagamit siya pampapaya. Pampapaya. Pero black coffee lang. Ganun kaya ako. Ganun. Okay. Do you promote your coffee beans industry? Umpisahan natin sa sabi mo ng local farmers. Promote? Dapat talaga ang bilhin ang kunin ninyong kape ng mga tao yung local beans. Para talagang magkapera din yung ating mga local farmers. Supportan din natin ng mga local farmers natin. Ganun nga. Alam mo, isa na nalulungkot ako dito sa atin na kung ano pa yung sariling atin, hindi nila sinusuportahan. Semi-colonial mentality. Tapos, ang nangyayari, syempre, kung konti lang ang bumibili, binabawasan nila yung costing ba ng ng produkto. Kaya yung dating medyo talagang basic lang. Pero dapat, kahit local supply siya, kailangan masigurado mo rin saan galing yung kape mo, saan nakatanim, kailangan mag-matter mo. Tataka lang ako ang mga sibuyas sa Ilocos, mga bawang, ang liliit. Yung native, pero matapang. Diba? Oo, diba? Pero kasi ang hirap pitpitin at balatan. Oo. Yun na nga, kasi ayaw rin siguro ng mga Filipino yung ganon, gusto yung malalaki kasi madaling iwain, madaling pitpitin, diba? Pero hindi na nila naiisip yun na yung maganda rin yung gawa natin. Or talagang may problem lang sa lupa natin. Hindi lang siguro maganda yung lupa. O hindi lang maayos yung iba, ang sibuyas ni bawang kasi natin. Pero mas maganda na yung lupa natin kaysa Mexico Hello, yung mangga natin dito matamis, yung kanila napaka-asin, kulay red. Tsaka yung mangga natin sinusupply sa ibang bansa. Correct, tsaka saging, diba? Sa Guimaras. Kaya dapat pati yung coffee ganun din, diba? Para lahat happy. Ayan. So, dito nagtatapos ang ating interview with my friend Kirby Celeste, and pinahiram niya sa atin itong kanyang coffee shop, and tingnan natin kung ano pa ang ibang pwede natin gawin dito next time pagbalik natin. So, I hope na nag-enjoy kayo sa aking video. By the way, I am Tita Barbara, and if you're new in my channel, well, hi, hello, welcome! Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. I hope to see you soon again. Bye!